choice si Bobby, kailangan ko siyang alagaan. Dahil kung kaya ni Margot at ni Loa lahat na nasaktan si Doña Hilaria, gagawin nila ang lahat, makamkam lang ang kayamanan ng Buenaventura. Doña Hilaria's last will and testament is a legal and binding document. Kung ano man na nakasaad dito, hindi na natin mababago yon. Siguro naman magagawa natin ang paraan if the price is right. I'm sorry, Margot. Ngayon na nailibing na natin si Mama, ako na ang mamamahala ng mansyon at ng negosyo. At sino naman ang nagbigay sa'yo ng authority na maging boss dito? Sa ayaw at sa gusto nyo, ako na ang boss nyo. Malinaw ba? Kung pagbabasihan natin ang findings ng medical legal, may ilang oras ng patay si Doña Hilaria bago ka pa dumating ng mansyon. So malinaw na hindi ako yung pumatay sa kanya. Hopefully, mag-grant ang motion natin at pag nangyari yun, bago magpasko, kakaalis ka na dito. Ang huling habilin at testamento ni Mrs. Hilaria Dizon Buenaventura. Ang lahat ng aking yaman, pag-aari at negosyo ay aking inihahabilin sa aking natitirang anak na si Roberto Bobby Buenaventura Jr. Wala kami mapapala. Hindi pwede yan. Naglolokohan tayo dito. Hindi ho ba dapat meron po kaming parte dun sa mana? Ayon sa batas, kung legal ang inyong mga kasal, mayroon kayong dapat makuha. Kung hindi kayo sang-ayon sa mga nilalaman nito, maaari kayong umapila sa husgado. Gusto ko na magpaalam ka na kay Bobby. Dahil simula ngayon, hindi ka na makakatungtong dito sa mansyon. Eloisa! Ikaw, inis ka na sabi, di ba? At ilabas mo na nga yan! Eloisa! Please lang, umalis ka na. O sige, pagbibigyan ko kayo, pero babalikan ko si Bobby. O di bumalik ka! Sino tinakot mo? Layas! Tingin ka pa dyan. Kakapal na mga mukha nila. Pati si Bobby na walang kalaban-laban. Eh, hayop pala talaga yung mga yan eh. Hindi ako magtataka kung sila yung may kagagawa sa pagkamatay ni Doña Hilaria. Naku, girl. Pasalamat sila, wala ako doon. Kundi, ginombag ko na naman si Margot. Gigi. Nay naman kasi. Sumusobra naman sila. Pati si Bobby na walang kamalay-malay, pinapatulan nila. Palibasa, bitter sila kasi wala silang minana. Tapos nung si Bobby na pinakawalang pakialam sa pera, sa kanya napunta lahat. Kailangan ko ipaglaban yung karapatan ko para kay Bobby. Girl, kapag ginawa mo yan, lalabas ikaw yung mukhang pera. Wala akong pakialam sa pera, kaya nga pinirmahan ko yung prenuptial agreement na yan para malaman nila na wala akong pakialam sa mana ni Bobby. At saka ang sa akin lang naman yung kapakanan ni Bobby. Kailangan mo ng abogado kung gusto mo silang tapatan. Ay, kaya mo bang makipagsabayan, anak? Sa akin, kailangan ko paglaban si Bobby. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan lang. Pero girl, wawarningan kita ha. Kilala ko si Margot. Baka hindi niya talaga ibigay si Bobby sa'yo. Lalo na ngayon, na sobrang rich na ng hobby mo. Sigurado ako gagawin lang ang lahat para siraan ka. Hindi ako magtataka kung pati yung dati nilang relasyon ni Lucio, ungkatin na naman nila. True. Gawin na nila lahat. Sa akin, malinas ang konsensya ko. Paglalaban ko si Bobby. Dahil asawa ko siya at dahil mahal ko siya. Sobrang na yung Margot na yan, ha. Pag nakalabas ako dito, papalikan ko talaga yan. Correct ka dyan, Chino. Ang inaalala ko si Bobby, hanggang ngayon, nakakulong pa daw sa loob ng kwarto, sabi ni Aling Rosing. Ang kailangan natin kakampi sa loob ng mansyon. Eh, hindi naman pwede si Nay Roseng dahil matanda na yun. Hindi naman siya pwedeng lumaban para kay Bobby. Oo naman. Senior citizen na yun, no? Isang pitik lang ni Margot dun. Wala na yun. Oh, ba't ka na kayo makatingin sa akin? Gigi, ikaw lang makakatulong kay Bobby. Oh, ayoko na ganyan. Sige na, G. Eh di kung nandun ka, may magbabantay na kay Bobby. Ay, naku, hindi pwede yun. Pagkatapos kong jombagin si Margot, hindi naman niniwala sa akin yun. G, please naman. Oo nga, Gigi. Please. Mas mapapalagay ang loob ko kung nandun ka sa mansyon. Parang hirap naman na hinihingi nyo. Stress naman ako.
Sis, sige na naman sis. Patawarin mo na ako please. Payagan mo na akong bumalik sa bahay. Eh bakit ko naman gagawin yun, ha? Eh kasi meron tayong pinagsamahan. Kasi kahit kailan hindi kita kinontra. At saka nagalit lang naman talaga ako sa'yo nung nalaman kong yung tungkol sa inyo ni Oscar. Pero actually dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo. Kasi kung di dahil sa'yo, hibang na hibang pa rin ako doon sa lalaking yon. Sige na, Margot. Pagbigyan mo na. Kawawa naman eh. Tanggapin na natin ulit. Ewan ko. Pag-iisipan ko. Oh, please naman pakibilis-bilisan kasi sobrang sakit na sa tutong ginagawa ko. Eh, sino ba kasi nagsabi sa'yo na lumuhod ka dyan, ha? Wala. For dramatic purposes lang. Oho! Nag-smile ka. Ibig sabihin, napatawad mo na ako, di ba? Ibig sabihin, okay ka na, di ba? It's a good start. Sige na. Sige. Papayagan ka namin na magstay na dito sa mansyon. Pero, hindi na gaya ng dati. Ha? Kailangan mapatunayan mo sa amin na karapat-dapat ka sa second chance na ibibigay namin. Sus! Yun lang naman pala. Good! Welcome back to me. Ay, Gigi. Hindi ka dyan. Tumayo ka. Dito na po, ma'am. Dito ba ako karapat-dapat? Okay lang. Pumayag ako maging merger dahil sinabi mo, magkakabalikan kami ni Lucio. Pero paano pa mangyari yan? Kung nakakulong yung tao, di ba? Ano naman gusto mong gawin ko, Richelle? Gumawa ng kasalanan yung tao. Kaya dapat lang pagbayaran niya yun. Aba, teka lang. Kung hindi naman din matupad yung usapan natin, eh, pupull out ko lahat. O sige, mag-pull out ka. Para meron akong rason para idemanda ka. Wow! Ikaw pa may ganang manako. Hindi ako nananakot, Richelle. Baka naman kasi nakalimutan mo na pumirma ka sa merger. So pag nag-pull out ka ngayon, breach of contract yun. Kung hindi mo naiintindihan yun, ganun yun. And I'm sure, hindi magugustuhan ng daddy mo kung mababahira ng bad publicity ang kumpanya niyo. Diba? Manang Kusing! Manang Kusing, palabasin niyo po ako dito! Manang Kusing, good boy ako! Bobby? Bobby! Bobby, okay ka ba dyan? Manang Kusing, palabasin niyo po ako dito, please! Ay, oo. Huwag kang mag-alala. Pagdating ni Margot, pakikiusapan ko siya. Kunting tiis na lang, anak. Kunting tiis. Kusing! Ha? Manang! Ano ginagawa niyo? Nakakaawa naman si Bobby. Kinulong niyo ng kailang-ilang araw na rito. Manang, yung po ang utos ni Margot. Utos ni Margot. Puro na lang utos ni Margot. Bakit ba? Bakit ka lagi sunod-sunuran sa kanya? Para hindi mo na ginagamit ang isip mo. Manang, hindi naman. Hindi naman sa ganon. Ano hindi sa ganun? Ano yung nangyayaring ganito? Ako kaya nga ba, namatay lang si Ate. Kinawawa niya na si Bobby. Alam mo, nagdadasal na lang ako eh. Na sana magpakita niyo si Ate. Nang sa ganon, tingnan ko lang mga konsensya ninyo. Sonia. Ma'am? Liling. Po. Bakit ganito sa bahay? Ang dilim-dilim. Walang kabuhay-buhay. Ma'am Margot, anong gusto niyo po gawin namin? Magkabit ka kaya ng Christmas decor. Total, malapit na yung Pasko. Para ano pa? Para maging masaya yung paligid natin. Masaya? Makukuha pa natin magsaya? Kamamatay pa lang ni Ate. Pagkatapos yung minamaltrato niyo pa si Bobby. Paano tayo magsasaya? Ha? Sige nga! Sige nga!
Margot! Margot, sandali. Ano ba talagang binabalak mo? Uy, ilang araw na nakakulong si Bobby, ha? Kawawa naman yung tao. Ate Lua, pabayaan mo siya. Para magtanda. Pati si Manang Rosin, tanong sa akin, hindi ko na alam kung ano sasagot ko sa matanda. Alam mo yung si Manang, namumuro na sa akin yan. Konting-konti na lang, bibinggo na yan sa akin eh. Huwag mo nang pansinin. Ang isipin mo na lang, parang tayo ngayon. Eh mukhang wala talaga yata tayong habol sa mga yaman ng Benaventura. Relax ka lang. Nagsisimula pa lang yung laban natin. Yun na nga eh. Simula pa lang, hindi tayo makadiskarte. Ito kasi si Mama eh. Ginawang guardian to si attorney sa si Manang Rosing. Paano tayo makakalusot niyan? Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Anong paraan? Simple lang, Ate Lua. Kung hindi ako ginawang guardian ni Bobby naman, I'll make sure na magiging guardian niya ako ngayon. Anong binabalak mo? Huwag mo sabihin sa akin, balak mo ipaligpit si Manang Rosing? Hoy, Ate Lua, hindi ako mamamatay tao. Huwag mo ako tulad sa'yo. Alam mo, simple lang naman yung gagawin ko eh. E di palalabasin natin na hindi fit si Manang Rosing para maging guardian ni Bobby. Paano mo naman planong gawin yon? Paglalaroan natin yung utak ng matanda. Di ba makakalimutin na siya? Oh. Yung bagong guardia ba dumating na? Oo. O, ipasok niya si Bobby sa bodega ngayon. Teka, bakit kailangan pang ipalipat si Bobby? Ate Lua, pwede huwag ka na masyadong maraming tanong. Basta gawin mo na lang yung inuutos ko. At kailangan bantayan mo yung kilos dito sa bahay, ha? Yung mga maids, si Manang, si Gigi. Naku, lalong-lalo na yan si Gigi, ha? Wala na akong katiwa-tiwala dyan. Dahil minsan na yan tumiwalag sa atin. Hindi malayang traidorin ulit niya tayo. Eh bakit pinabalik mo pa? Naniniwala kasi ako sa kasabihan na keep your friends close, but your enemy closer. Eh bakit si Eloisa? Hindi mo pinabalik dito. Pwede ba, Ate Lua? Hindi ko siya kaaway. Isa siyang sumpa dito sa bahay. Pwede ba? Nakit mo pa yung pangalang yun eh. Sorry. I'm back! Oh, ba't ka bumalik dito? Wow. Pati ba naman ikaw, Manang, hindi happy na makita ako dito ulit? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang maintindihan ba't kailangan ka bumalik dito at maging sunod-sunuran ka na naman kay Margot. Diyos ko naman. Okay ka lang naman kila Eloisa, hindi ba? Manang, Ang totoo niya, Manang, kung ako naman susunod, hindi na ako babalik dito, no? Kaya lang, mabait sa akin si girl. At nakiusap siya na sana mabantayan ko si Bobby habang nandito ako, di ba? Kaya ito, undercover ang peg ko ngayon. How exciting, hindi ba? Delikado yan. Pag-iingat ka, ha?
galit sa'yo si Margot. Manang, don't you worry dahil dala ko yata ang aking Best Actress trophy. And I would like to thank myself for being Best Supporting Actress to Eloisa. Manang, huwag ka mag-alala. Alam ko yung pinasok ko. Ganito, papaniwalain ko na si Margot at si Ate Lua na kampi ako ulit sa kanila. Pero bahala na sila sa buhay nila. Promise, wala na akong pakialam. Hello, girl. Ano, G? Nakausap mo na si Bobby? Nakakain na ba siya? Sinabi mo sa kanya na pinadala kita dyan. Hep, hep, hep. Isa-isa lang tanong. Kararating ko lang. Wait. Anong nasan si Bobby? Nakakulong. Ha? Ba't nakakulong? Kinulong nila eh. Pumero doon sa kwarto. Pagkatapos ngayon sa bodega naman, matigas daw kasi ulo. Grabe, mga hayop sila, ha? Ano ba yan? Wala naman silang karapatan dyan, ha? Kung tutusin nga sila yung sampid, eh, para tatuhin na si Bobby ng ganyan. Wait lang, girls. Sandali. Huwag ka muna ma-stress. Gagawin ko to ng paraan, ha? Manang Rosing, ano? Ano nga? Ginawa ko na rin ng paraan eh. Tumawag ako kay attorney at sinabi ko sa kanya na pumunta rito. At ang makita niya kung anong ginagawa nila doon kay Bobby. Oh, yun naman pala, girl, ha? Balitaan kita ulit. Ikaw, Manang Rosing, taklesa mo, no? Ha? Nagpanik tuloy si Eloisa. Ano naman marami nakikinig yan? Ay! Hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng judge ang motion natin to quash your case. But I have to be honest with you, Lucio, hindi nakatulong ang pagtakas mo noon sa kaso. Dahil dito nagkaroon ng bahid ng duda ang apela natin. Attorney, pinaliwanag ko na to eh. Wala akong kasalanan, di ba? Saka natakot lang naman ako kaya ako tumakas eh. Attorney, hindi ko alam kung paano ko protektahan ang sarili ko. Lucio, what's done is done. Ang magagawa na lang natin is to wait for the judge's decision. Hirap naman na to. Attorney, alam ko na isa sa mga tao sa mansyon ang pumatay kay Tony Hilaria. Wala lang akong magawa para malaman yung totoo. I feel so helpless eh. Gusto kong tulungan yung kapatid ko pero wala akong magawa eh. Naku, mabuti. Attorney, at dumating kayo. Nang sa ganun makita niyo kung anong ginagawa niyo sa alaga ko. Attorney, bakit nandito po kayo? Hindi po kayo nagpasabi na darating kayo, Tinawagan ako ni Rosing. Ikinukulong niyo raw si Bobby. Kinukulong? O, hindi ba? Nakiusap ako sa'yo nung kinukulong niyo tapos hindi niyo naman ako pinagbigyan. Kaya tinawagan ko na lamang si attorney. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Saan naman namin siya ikukulong? Sinungaling ka, no? Nagwala lang si Bobby noon dahil gusto niyang makita si Eloisa. Pero ang ginawa niyo, kinulong niyo pa sa kwarto pagkatapos ngayon dyan sa bodega? Saan bodega ba yun, ha? Manang, di ko alam sinasabi niyo, ha? Anong hindi? Sisinungaling ka. Pakita ko sa inyo yung bodega. Alik kayo. Sige, Tony, alik ka rito. Nakalak pa nga yun eh. Bobby? 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 O ano, Manang? Nasaan si Bobby? Ang hirap sa'yo. Gumagawa ka ng kwento dyan, eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Oh, pasok. Kita niyo. Tulog na tulog si Bobby. Bakit naman namin siya kukulong? Huwag niyo akong gawing sinungaling, ha? Alam niyo kung anong ginawa niyo kay Bobby? Ate Lua, inilabas mo ba si Bobby? Hindi. Kanina pa kaya tutulog. Napagod po kasi sa kakagawa namin ng mga arts and crafts niya. Hindi totoo yun, ha? Manang, huwag nga po kayo maingay. Baka mamaya magising pa si Bobby. Pasensya na sa inyo. Ayos lang. Ka na. Papahinga yung bata, eh. O, dahan-dahan lang, ha?
Teka nga, Manang. Sigurado ba kayo kinulong nila si Bobby? Sigurado ako, Gigi. Hindi mo ba nakita? Hindi ho eh. Kararating ko lang nung sinabi niya sa akin eh. Hindi kasi ganun ang nakita ko. Sandali nga, Tony. Ano ba ang gusto niyong palabasin? Na ginagawa ko lang yung kwentong yon? Bakit ko gagawin yon? Matagal na ho ako naglilingkod dito sa pamilyang ito. At kung ano man ho ang gusto ni Ateng, sinusunod ko pa rin. Alam ko kung malaki ang tiwala sa inyo ni Doña Hilaria. Pero baka namang ginagamit nyo na yung tiwalang yon para sa inyong sarili. Wala akong hinangad na kahit na ano sa mga Binaventura. Ang ibig ko kong sabihin, si Lucio, hindi ba't anak-anakan nyo yon? Baka naman sinisiraan nyo lang si Margot at si Luwalhati dahil pinupursyon nila yung kaso laban kay Lucio. Kung ano man ang opinion ko tungkol sa kaso ni Lucio, labas na yun sa pagiging guardian ko kay Bobby. Ipinagkatiwala sa akin ni Ateng ang bata. At iyon ang gagawin ko. I hope you understand also na sinusunod ko lang ang mga utos ni Doña Hilaria. Nung nabubuhay pa siya, palagi niyang sinasabi sa akin, never to trust anyone in this family. Kaya nga niya iniwan ang lahat kay Bobby eh. At hindi ko kayo isinasantabi doon. Hayaan niyo naman. Tulog niyo na lang. Good night. Mabuti nga sa matandang yon at napahiya siya, no? Bungera kasi. Oo nga, buti na lang. Nakita ko agad na paparating yung sasakyan ni attorney sa bintana. Oo nga, Ate Lua. Alam mo, ang bilis mo dun, ah. Tsaka, paano mo na ipasok si Bobby ng mag-isa? Inalo ko. Nako, iyak nga ng iyak eh. Takot na takot. Buti na patulog mo. Pinainom ko ng sleeping pills si Mama. Malakas kasi to eh. Pag ininom to ni Mama, nakakatulog siya agad. Yun nga lang, kinabukasan, nangihina siya. Nakakapanghina pa ka mo to. Oo. Gigi, kailangan kong makita si Bobby. Kailangan ko siya mismong makausap. Kailangan maitakos ko na si Bobby. Nandyan si Eloisa sa labas. Di ako makalabas dito. Naipit ako kasi nandito sa kwarto si Ate Lua. Bagay! Huwag niyong maisip-isip na porket pareho tayo ng suot, magkaka-level tayo, ha? Si Manang Rosel ang mayordoma dito. Siyang may pinakamataas na rango, mas mataas pa ba rango mo kaysa sa kanya? Of course! Aba, parang kilala mo si Bryce. May namamagitan ba sa inyong dalawa? Sinabi ko na nga, be. Wala naman po kasing makakaintindi sa amin kung aamin kami. Sana punta niyo. Araw ng dalaw kay Chino ngayon eh. Baliktad yung blouse niyo. Ha? Kasi nagmamadali ako eh. Papalitan ko na, babalik na rin ko. Ano nangyari doon? Ay, naku, for sure, nag-uulyanin na si Nanay Rosel. Ano bang balak mo talaga? Balak mo kunin si Bobby at dito na itira? Yung gusto lang naman nun eh, makasama ako. Masaya na yun. Nandito ka ba talaga, Eloisa? Nanaginip lang ako. Hindi ka nananaginip. Nandito talaga ako, Bobby.